Ngayon, nawala. May internet po to sa high. Bugok. Ngayon, nawala. Hmm. May internet po to sa high. Bugok man internet kay. Sige. Kwento yun. Kwento. Bugok man internet kay. Sige. Kwento yun. Okay na. Yun. Nag-part ko na yun ako. Ano ito nag-stop eh? Ano nag-stop? Then administering justice to maintain peace and order. The justice, hindi justice. Ito yung justice. Oh, justice dito. You know? Ay. Sige. Justice daw. Okay. Hide. Mm-hmm. Sana. Oh, ito yung kita to. Social control. Oh, what is crime? Oh. Sige. Tingnan ko pag nawala. Hindi mo kita eh. What is crime? Ano itong sinasabi nila crime? So, sinabi ko na to kanina, crime is an act or omission punishable by law. So, meaning, pag may act or omission ka, crime yan. Dapat punishable by law. So, yan yung meaning ng crime. So, it is an act, meaning, ito yung parang, tawag yan, para siyang ginawa mo. Pag ginawa mo, then, or wala kang ginawa, crime yan, sir. Libog, sir. Hirapan akong kwan, sir. Bakit? Pag ginawa mo, or wala kang ginawa, crime. Since, ang batas, pino-forbid, or ginakuman ang isang act. For example, itong act, may ginawa kang theft incident. For the information of yung mga freshmen, ang theft incident, ito yung pagnanakaw. So, yung pagnanakaw is a crime. Bakit? Ginawa mo. Diba? Ginawa mo wherein ang batas nag-forbid or pinagbabawal ng batas ang ginawa mo. That is crime. Ito yung ibig sabihin ng act. Diba? Then, pino-forbid ng batas. So, then, omission. Itong omission, dapat kinukuman. Diba? Once we say commission, failure to do what the law requires. Gina-require ng batas na gawin mo ito, pero hindi mo nagawa. So meaning, pag act, talagang ang ginawa niya is illegal. So, pinu-forbid ito ng batas. Pag omission, sinabi ng batas na kailangan mo itong gawin. Example ng omission, yung may nakita kang na-injured na tao sa gitna ng kagubatan, then walang ibang pwedeng makatulong sa kanya, ikaw lang. So, ang sabi ng batas na dapat mo siyang tulungan, yan yung ibig sabihin ng commanding it. So, dalawa ang nandyan sa batas, pinoprohibit ang act which is not normal to the behavior ng tao, then kinukuman ang act na dapat mong gawin. So, yan yung crime. Diba? So, yan yung nasa batas. So, meaning, kung ibig sabihin nila, may tanong, sino yung nauna? Crime or law? So, siyempre, law, ano yung nauna? Diba? Logic. So, hindi naman mabubuo yung definition ng crime if walang law. O, tingnan nyo to, diba? Hindi mabubuo ang definition ng crime if walang law. So, meaning, pag walang batas, no crime? O, yung sa Lugumasi, di ba? So, may tsuri sa Lugumasi, yung mga freshmen.
may tsuri sila na tinatawag sa lugumasi. So once you say lugumasi, there's no crime if there's no law punishing it. So sayang yung code ko sa kulibo. Sige lang, sige lang. Hindi pa ba? Naririnig pa ba? Sayang yung kanina. Sige lang, sige lang. Oh, that is crime ha. According to Attorney Gabaw, sa kanyang definition, same lang din sa crime. Pero iba yung kanya term na ginamit. Diba? But actually, if you look for the thought, yung ibig sabihin ng sentence, pareho lang sila talaga. At tingnan nyo, di ba? Voluntary and intentional violation. Once you say voluntary, same yan sila sa act na tinatawag nila. Once, then intentional violation, meaning ginawa mo talaga ang act intentionally, kagustuhan mo. So, yan yung act, di ba? Pero nakalagay sa definition ni Atty. Gabaw, by a legally competent person lang. Sir, bakit may tinatawag silang legally competent person? So once we say legally competent person, ito yung mga tao na may capability legally. So, kabaliktaran nila is yung incompetent person. Bakit? Ano ba yung mga tao na hindi legally competent? Ito yung silang mga may mental incapacity and mental immaturity. Diba? So actually, binalik ko ito. Sinabi na po na ito kanina, hindi ko lang nakita na wala na pala ang live. So, may mga mental incapacity and mental immaturity. Sir, sino yan sila? Isulat ninyo. Ito yung mga hindi legally competent person. Sino yan sila, sir? Mga may mental immaturity. Sulata, mental immaturity. Immature. Mental incapacity. So, ito yung gawin nyo. Mag-abay kayo ng libro, notebook, di ba? Para ma-compare nyo or ma-cross-examine nyo ano yung sinasabi ko dito. Then, maisulat nyo. Di ba? So, meaning, sino yung mga hindi legally competent? Ito yung silang mga may mental incapacity and mental immaturity. Siyempre, exempted to sila. Sir, bakit exempted? Magtatanong ang first year. Sir, bakit sila exempted? Siyempre, so kung sabihin nating mental incapacity, the word mismo na incapacitated sila. Meaning, they are not, or wala silang kakayahan na makarecognize between good or bad. Hindi nila alam na ang ginagawa nila ay good or bad ba. Yan yung mga may mental immaturity. Ang mental incapacity, siyempre, ito yung mga bata. Ba? Mental immaturity. So, ang mental incapacity, yung mga may, for example, incapacity of mind, mga buang, yan sila. Diba? So, exempted yan sila. Exempted from criminal liability. Hindi sila liable. Pero sa civil, makabayad sila. So, itong mga mental immaturity, mga bata yan sila, child. Sir, bakit ang mga bata? Hindi ito, wala sa definition ng kuan or walang criminal liability. Siyempre, so according to law, makabata ang law eh. Di ba? So, the best interest of the child yung tinitingnan nila. Kasi, ang bata daw, hindi pa concrete yung mind. Alam niyo yung concrete, parang simento ba? Makikita natin ang simento, di ba, solid na. So, yung mga mind ng bata, hindi gaya sa atin, ng mga adult na solid na. So, meaning, need pa nila ng experience para malaman if tama ba or mali yung ginagawa nila. So, for that moment, for that situation, hindi nila alam yung ginagawa nila kasi hindi pa concrete ang mind. Siyempre, they are exempted, di ba, from criminal liability. That is crime. Yan yung crime. Na-receipt yung buwan ko. Sige, tingnan nyo. So, that is crime. So, proceed tayo. Paano mo nasabi? Actually, binili ko itong PowerPoint na ito. Nagyan ko lang ng mga other terms. In criminological sense, tandaan na, mga criminology student,
Pag ang tinanong sa board exam in criminological sense, meaning perspective or pananaw ng criminology student or sa study ng criminology, person may be considered criminal from the time he or she committed the crime. If sa legal, hindi pa siya criminal. Kasi in legality, isulat ninyo yan, pag legal ang basis, kailangan convicted pa ang tao. Pero in criminological sense, sa atin, in our perspective, so, pag nakagawa ng krimen at the time, na kahit hindi pa na-aresto, so, they are considered criminal. Sa atin na, sa atin, o, tandaan to o, hindi ko sinabing criminal, kanang, talagang, in legal sense na talagang convicted na. Pag ang sinasabi or tinatanong is in legal sense, meaning in legality, sa batas talaga, ang criminal is matatawag lang ng criminal if ever convicted na ang tao. Sir, ano yung convicted? O magtatanong ang freshman. Ang convicted is yung napatunayan na proof beyond reasonable doubt. Yan yung weight and sufficiency of evidence na kailangan pag may criminal. Di ba? So if ever napatunayan na siya talaga ang may kasalanan sa korte, o criminal siya. Pero in our criminological sense, di ba? So if ang perspective na tinatanong o tinitingnan is ang criminology, sa science ng criminology, so ang tao na nakakomit ng crime kahit hindi pa na-aresto is considered as criminal from the moment of the time he or she committed the crime, regardless whether or not nawala ko yun. Nakaka-fan ko, balik ko. Nawala ang tiyo? Na ang wifi. Kaya muna akong i-part 2. Ikaw sa ikaw yung ibot nila. Asa naman to Kuwan na, mga 25 minutes. Sige, ikaw na. pero katong 25 minutes katon na play. Tara. Ang na-play ka to. Sige. Karang kung may ikaw i-share ang bago. Ana play. Oh! Nabalik na sa akong ako page. Page na. So kato yun yung in criminological sense, criminal, di ba? So regardless whether or not it has been reported to the police for investigation, that is criminological sense. So criminal siya. In criminal justice sense, meaning sa pananaw ng criminal justice, a criminal may be defined as one who has undergone the process and went through all the pillars of criminal justice system. Tandaan nyo to kasi yung iba, sir, criminal na naman pag makonvicted na. O, tandaan nyo to. Pag ang tinatanong is sa aspeto ng criminology, so ang pananaw natin dyan is yung the moment na nag-commit siya og crime, kahit hindi pa na-aresto, criminal na yan, in criminological sense. Pero sa batas talaga, under the law, convicted lang ang matawag na criminal. So, titingnan nyo yung tanong, di ba? I-comprehend nyo yung tanong, especially yung magtitik sa 2026. I-comprehend ang tanong. So, if ever ang tinanong is in criminological sense, sa pananaw ng criminology, so, ang sagot dyan is criminal na. The moment na na-commit siya o crime. But if criminal justice sense, ito, so, dapat punta siya doon sa law enforcement, sa prosecution, sa court, di ba? Sa correction, pati na rin doon sa doon sa community. Can publish, we limit your post, shared post. Ha? We limit your shared post. Wala? Di na mo kani? Yan na rin. Nasobrahan na siguro ako kan. Share. Sharing na lang nani siya. Sa isa ka din? Amot, pasipan nila ni. Isa ka doon. Ito Din in legal sense, ito yung sinabi ko nila, si Batusay ito. Batusay. Ang galing ni Batusay. In legal sense, a person may be considered criminal only upon undergoing in judicial process, meaning sa judge, sa korte, and upon determination by the court that he or she is guilty beyond reasonable doubt. Ito yung sinasabi ko kanina, na in legal sense, the court will convict a person. So, if tinawag nating convicted
or convict a person, so the court found out that he's guilty beyond reasonable doubt. Ito yung sinasabi ko na weight and sufficiency of evidence. Ang hindi weight and sufficiency of evidence. Sufficient ang evidence na sa pananaw ng korte na proof beyond reasonable doubt siya. So meaning, totoo talaga na walang pagduwa-duwa na siya yung nakakommit ng crime, convicted based on evidences. Yan yung criminal sa legal sense. Proceed tayo. So what is criminal law? So siyempre, we will encounter criminal law hindi lang sa iba't ibang aspeto or subject area ng criminology, pati na rin dito sa criminal justice system. So what is criminal law? So siyempre, criminal law is that branch of public law which defines crimes, traits of their nature, and provides for their punishment. Ito ang nilalagay natin sa case folder. Bakit? Ito ang may penalty or punishment. So yung mga provision ng Constitution, wala yung punishment. Kaya nga, as you can observe, pag mag-file ng kaso, pag ma-institute ang case, so meaning, kinakandakan na ng preliminary investigation kasi ang case folder, pinasa na ng pulis doon sa prosecutor. So, dapat ang nakalagay doon sa information is yung mga provision lang talaga ng criminal law. Sir, ano yung provision? O yung sa mga punishment naman, ito yung mga script na nakalagay doon sa batas, di ba? Yung ano talaga ang sentence or words na nandyan sa batas. Yan yung provision. So, dapat ang provision ng batas is talagang nakafocus sa criminal law. Kasi yan lang yung may punishment, may penalty. Ang Constitution, wala. Walang penalty ang Constitution. Kaya, pag mag-file ka ng kaso, case folder, di ba? Ito yung ginagawa ng mga pulis natin to file a case. Di ba? So, i-write yan, yung case folder. So, dapat, ang nakalagay doon, or ang basis natin is ang criminal law. Kasi Constitution, walang penalty. Nakalagay lang or na-declare lang sa Constitution yung mga rights natin at yung mga palisiya, mga principles ng state or government, pero wala siyang penalty. So, criminal law. So, nakalagay dito, it defines crime. So, meaning, makikita natin ano yung mga list of crimes. Gidefine yan para ma-identify natin if this act is a crime. So, naka-define yan. The traits of their nature, yung elements, di ba? So, for the information of everybody, especially yung mga freshmen, di ba? May traits of their nature or elements ang crime. Wherein, ang crime, matawag na crime, if pasok or align sa elements nila. Di ba? So, meaning, align sa elements, kung ano yung na-commit niya na act is nakalagay talaga doon sa batas. For example, murder. Dapat may tao na napatay. So, the person killed. So, pagpatay na daan, hindi na yan person. So, madidiscuss natin yan sa impossible crime. So, kung hindi siya pasok sa elements, so, hindi siya yung crime. Di ba? So, may taong namatay, then may qualifying circumstances. For example, yung mga treachery, yung mga poison, yung binangga, di ba? So, may mga ganyan na mga circumstances. So, then, yun yung mga elements ng murder. So, if wala sa elements, hindi siya matawag na murder. So, kaya, nilagay sa criminal law na dapat may traits of their nature. Alam natin yung nature of the crime. Di ba? So, and provides for their punishment. Siyempre, pag criminal law, may punishment talaga. Sir, ano yung punishment? Yung mga reclusion temporal, reclusion perpetua, di ba? Yun yung tawag sa mga punishment na ilalagay natin sa kanila. So, if mapatunayan. So, that is criminal law. So, iba ang criminal law sa remedial law. Kasi yung remedial law, procedure yun. Di ba? Yung sa evidence. Meaning, ano yung remedy ng government
para ma-heal, di ba? Kasi remedy, ma-heal eh, di ba? So, matambalan kung bisaya pa. Ma-heal yung mga injury, di ba? So, yan yung remedial law. Ito, criminal law, siya yung nag-provide ng definition. Ano yung krimen? Ano yung elements of the crime? Di ba? May punishment ba? Ano yung punishment? That is criminal law. Classification of criminal law. So, may substantive tayo. So, sa substantive, sa criminal law, defines elements that are necessary for an act. Di ba? Ito yung sinasabi ko kanina na ginidefine niya ano yung mga elements. Meaning, may substance. Kung sa Bisaya pa may unod. Kung sa Tagalog pa, ano ba yung unod? Di ba? Laman. Di ba? Substantive criminal law. Kung may laman, may elements of the crime. So, that is substantive criminal law. Procedural, ito yung sinabi ko kanina na align din sa remedial law wherein may mga procedure na tinitingnan. Di ba? So, may procedure na tinitingnan. So, it refers to a statute that provides procedures appropriate for the enforcement of substantive criminal law. Yan yung procedural criminal law. Para ma-enforce yung substantive criminal law, ano yung gagawin ng pulis? Di ba? So, for example, may criminal law na. Substantive criminal law yan. Meaning, nakalagay dyan ano yung crime, ano yung mga elements of the crime. So, ano yung gagawin ng pulis? So, yung mga gagawin ng pulis or mga law enforcement, nandyan sa procedure. Diba? Sa procedural criminal law. To enforce the substantive criminal law. Napalong ganito na. Wala ko bantay. Tingnan ko. Hindi tanong ako. Napalong ang live kayo. Wala may wifi. Kuan di siya ba kanang automatic di dili mag-connect ang ano ba? Ang wifi? No? Automatic daw, di mo kunin. Dili mag-connect ang wifi. Wala lang wifi? Dapat kanang ikuan siya ikuan ba? Ibutang sa automatic para kung mawala, pagbalik, kuan din siya. Na siya. Okay, proceed tayo. Basic principles sa criminal law, ito yung actually makikita natin to sa human rights pero pahapyaw lang. Tingnan natin. The first is the presumption of innocence. This means that those who are accused of crimes are considered innocent until proven guilty. Ito yung prinsipyo ng criminal law. Wherein, pag nakakommit ka ng crime, di ba? Considered innocent ka pa until proven guilty. Kaya nga, ang burden of proof, ito yung sikan, in criminal case, nandyan sa government dapat. They must prove beyond reasonable doubt that the suspect actually committed the crime. Titingnan natin ang criminal law. Pag criminal case or criminal law, sa criminal case, ang burden of proof, meaning once we say burden of proof, para siyang proof na talagang sino yung may kasalanan, di ba? So ang kabigatan na dapat i-prove niya na ito talaga ang may kasalanan is saan? So nasa fiscal o prosecutor. Siya yung first na mag-present ng evidence. Kasi siya yung may burden of proof. May nagtanong sa akin saan ko yung nakita? May nagtanong. Wherein, kuan daw, ano yung kaibahan ng burden of proof and burden of evidence? May nagtanong sa akin dyan. So, ano ba ang kaibahan ng burden of proof and burden of evidence? Pwede po kung mag-live day sa TikTok. Pangis ako eh. Mag-live sa TikTok. May TikTok din ako eh. Pa-add. Yung iba dyan, pa-share ha. Pa-share sa mga walang pang-review, mga... Okay. Got it. So, presumption of innocence. Itong presumption of innocence. So, ito ang presumption of innocence. Meaning, ang may burden of proof na may kabigatan na dapat i-prove niya
na ang nagkasala talaga is yung criminal, is yung piskal. Siyempre. So if siya ang may burden of proof, siyempre, siya yung pinakauna or first na magbibigay ng siya yung pinaka-first na bibigay ng ebidensya. So, burden of proof. So, iba yung burden of evidence sa burden of proof. Kasi ang burden of evidence, mag-shift siya or mag-change depending on circumstances. Pero ang burden of proof, hindi siya mag-shift or mag-change. Di ba? Yan yung kaibahan ng burden of proof sa burden of evidence. Hello mga katiktok. Tingnan yung TikTok. Mag-live ha. Nag-live ako sa page pero may PowerPoint. Dito wala. Walang PowerPoint sa TikTok. Ito. Mga katiktoks. So, if sa criminal na case, ang may burden of proof is yung fiscal lang. Pero iba yung sa civil na case Kasi sa civil na case, ang may burden of proof is dalawa sila. Yung defendant at yung claimant. Diba? Yung magki-claim at yung ang magdidipinsa. Kasi ang sa kanila is hindi proof beyond reasonable doubt, ang weight and sufficiency of evidence. Ang sa kanila is yung ano sa kanila? Katong hindi? Burden of proof. Burden magkano kuan? Hindi. Ang proof beyond reasonable doubt is sa kuan man sa criminal case. Ang sa kanila is yung sa kuan sa civil na kaso. Preponderance of evidence sila. Kana ang ila ng burden of proof nila. So burden of ang weight and sufficiency di burden of proof. Ang weight and sufficiency of evidence pag civil na kaso is preponderance of evidence. So meaning ang dalawang parties ang involved. So sila ang may burden of proof. Pero sa criminal case isa lang. Isa lang ang may burden of proof, ang mag-prove talaga ang fiscal or ang prosecutor. So dito tayo sa 5 pillars. First is the law enforcement. Sinabi ko na to kanina na ang law enforcement is hindi ibig sabihin na police lang. May iba't ibang klaseng law enforcement. May NBI, may PDEA, may BFAR, may LTO. Yan sila lahat is law enforcement. Yan sila. So, sila ang nandyan sa first pillar of the criminal justice system. So ano ang trabaho nila? 'Di ba? Under man sila sa executive department. So ang trabaho nila is to enforce the laws of the land, 'di ba? Including the apprehension of possible violations of law. Sino ang naka-violate ng batas, sila ang mag-apprehend. So yan yung sa law enforcement na pillar. Yan yung trabaho ng law enforcement na pillar. Lalo na bagong kuan, modification ang PDL, pwede maka-enroll sa UP online. Uy, okay kayo. Okay kayo ng modification. Person deprived of liberty. Of liberty. Then second pillar is prosecution. Tingnan niyo yung prosecution. The process of accusing the person. Di ba? Yan talaga yung trabaho nila. Kasi ang prosecution is the representative of the government. So siyempre sila yung mag-prosecute, sila yung representative of the people kasi ang government is representative ng people man. So the process of accusing the person in court of law for any violation, diba? For a law violation, particularly those criminal in nature. Yan yung trabaho ng prosecution. Kaya nga tinatawag itong mga prosecution na counsel de officio. Sulat nyo ang prosecution and fiscal, tinatawag itong counsel de officio. Kasi more on mga criminal in nature ang kaso nila. Counsel de officio, representative sila ng government. While yung mga private na mga attorney, pag sila yung naasahan, tinatawag silang counsel de parte. Diba? So that is the rule of the prosecutor. Accusing through information, accusing the person.
Good evening, sir. Oh, may kuan ng TikTok. Ang kuan ba ang sa page na may comment. Ang mga katanungan sa page. Hindi ko nakita. Court. Oh, ito ang ikatatlo, ang court. The institution charged with the trial or finding out whether a person is guilty of a law violation. So sila ang charged for trial. So again, if the prosecutor, sinabi ko na ito kanina, ang prosecutor is under sa National Prosecution Service or under sa executive department pa yan sila eh. O, same sila sa law enforcement. Ang korte is under sa judiciary. Kasi they interpret laws. Di ba? Sila ang nag-check yung sa check and balance if ang government is nag-exceed sa kanyang authority or power. Okay. So if nag-exceed siya sa authority of power yung government, so siyempre, sino yung mag-check if that government is naka-violate under sa Constitution? So yung Supreme Court or yung Judiciary. Kaya nga, sa nangyayari ngayon, iwan ko bakit ka ng utal yung mga against sila sa Supreme Court decision about sa impeachment laws, di ba? So hindi nila nakikita o nalalaman ano yung dahilan bakit ginagawa nila ng Supreme Court, di ba? Sila yung nag-check and balance. Tinitingnan nila if the Congress or yung sa legislative department is nag-i-exceed sa batas o nag-i-exceed sa power nila. Diba? So, kahit ginamit nila ang batas, enforce nila ang batas, if that using of law or enforcing of law is nag-exceed din naka-violate ng Constitution, so siyempre, i-check yan ng Supreme Court. Kasi trabaho yan nila yan. Diba? Interpreting the action or the execution of laws if may violation pa. Kaya nga sa evidence titingnan natin yung evidence. If ang evidence is procured or was procured because of mga illegal means or hindi naka-align sa proseso. Siyempre, hindi naka-align sa proseso. Yung sa hindi naka-align or hindi naka-align sa batas or sa constitution. So, illegal yan. Hindi yan ina-accept or ina-admit na korte. Yan yung tinatawag nila na fruit of poisonous tree doctrine. Kung sa criminal. Pero iwan ko dito sa political na batas. Political to eh. Under ito sa constitution, itong impeachment. So, same lang siguro yapon. Di ba? So, sa evidence. So, that is the rule of court as the third pillar. They are charged in the institution. Sila yung mag-institute ng charge with the trial. Then finding out whether a person is guilty of a law. Di ba? Violation and determination sa kaniyang punishment. So if na found guilty because proof beyond reasonable doubt na abot yung kabigatan ng weight and sufficiency of evidence. So proof beyond reasonable doubt na. So ang korte ang magbibigay ng punishment na angkop or suitable sa kaniyang act. That is yung trabaho ng korte. Tignan ko nga, baka nakuha yung live. Napagay ba na yun? Okay pa. Paras ng FB. Paras ng kaning sita na kaning ano? Ang wifi. Paras niya, giwala niya. Ilan na ito ka? 1,000 na to? 5 minutes. 25. Ayaw mga discuss ng mga katong wala. Wala na katong wala na record. Wala na record? No, taas na ko tong discussion. Wala na record. Bugwang yun ko. Sige lang. So, proceed tayo sa introduction lang to sa pagpila sa pero may mga ito, deep discussion sa mga slides. Correction. Ang correction is the fourth pillar the criminal justice system. So, it carries out the correction, the reformation. Diba? Reform the punishment and rehabilitation of an individual adjudged by a court of law. So, meaning, may judgment na
may proclamation of judgment na, may punishment na. Sino yung mag-i-execute ng punishment? Di ba? Ng mga program, ang correction pillar. Ika-4 yan ng pillar. Di ba? So, court of law as guilty of committing a criminal offense. So, sa mga naka-FB dyan, o yung mga nakatanaw sa FB, so, ang makikita nyo is a PowerPoint. Then, nagdi-discuss ako, audio. Oh. Pero yung TikTok, nakikita talaga ako. Yung mukha ko. So, yung TikTok, hindi lang makikita ng PowerPoint. But same na sila. Same din ng learnings. So, community, sir, ano yung trabaho ng community? Wala naman silang sir, trabaho. The unit of society where individuals who have committed criminal offense are deemed reformed and rehabilitated after undergoing correction are being accepted. Yan yung pinakatrabaho ng community. I-accept yung graduate from penal institution. Yan na yung bago na tawag natin may baruko. So, yan na yung bagong tawag ng mga convicted individual. Hindi na convicted, hindi na convict person. So, graduate from penal institution na. Diba? So, sila yung mag-accept yung community. Supposedly. Para yung tao is talagang fully reformed na. Pag ma-fully reformed na sila, hindi na sila babalik sa mga ginawa nila nung una na illegal. So, live pa rin. Part 2 na, part 2. Naka-part 2 ko Tulang mo yung wifi ko Paras ng wifi. Mawala siya karon. So, we have nomenclatures or names that will be given to the person who is being processed under sa Philippine criminal justice system. So, actually, sa Pilipinas na to na may 5. Unique tayo. Pero, same pa rin Ginaya natin to sa kwan pa rin sa Amerika. Yung sa ibang bansa. Pero unique man tayo, di ba? So, at least, yung paggagaya natin is unique. So, may nilagay na prosecution at sa community. Pero actually, yung prosecution talaga, under na yan sa law enforcement Pero, siniparit man na ito kanina. Nung unang panahon, kanina. So, naisiparit nila, kaya, para maging unique daw, ang Pilipinas. So, may 5 pillars na. Pero doon sa ibang bansa, 3 lang. Law enforcement, court, and correction. Yan talaga. Walang community at walang prosecution. So, at the police stage na level sa criminal justice system, during pag-imbestiga sa police, during investigation, he is referred to as suspect. So, ang tawag sa kanya, again, mga freshmen dyan, ang tawag sa kanya is suspect. Tandaan na. At the prosecution office during the determination of probable cause. Diba? Yan naman yung trabaho ng prosecution. The determination of probable cause by using preliminary investigation. Yan yung trabaho niya. Pero ngayon, may bago na pero hindi pa na-apply actually sa prosecution. Yung hindi na probable cause ang tinatawag nila, probability man yung probable cause ang tawag nila ngayon is yung mas ito ulit itong sa reasonable certainty of conviction reasonable certainty of conviction. Pero na-apply na ba na? Wala pa na-apply pero lang. So, respondent ang tawag under sa prosecution office. Sa police or sa law enforcement, suspect. Pero pag nandyan na sa prosecution office or prosecution level, respondent na ang tawag. Sa trial of the case, sa korte, ang tawag, accused na. Tandaan nyo yung mga nomenclatures. Accused na ang tawag. So once the court has determined the judgment that the accused is guilty beyond reasonable doubt, once